Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Bumalik sa opisina ang tatlong lalaking nakipagkita kay Seyaw, kung saan naghihintay sa kanila ang malaking pulutong ng mga tao. Nang makita silang pumasok sa silid, tumayo ang punong ministro at masigasig na nagtanong, ano ang mali, ano ang sinabi ni Tak Seyaw? Siya si Lee Jun-hyuk, Prime Minister acting as President. Kaya ngayon ay gusto niyang malaman kung ano ang hiniling ni Seyaw sa kanila. Malamang na ito ay isang bagay na kakilakilabot, ngunit ang tatlong lalaki ay nanatiling tahimik at hindi makapagsalita. Tama ang tingin ni Yong-ho sa mga mata ng mga tatlong lalaki, alam niyang hindi ganun kadali para makipag-ayos kay Tak Seyaw. Pinikit na lang niya ang kanyang mga mata. Habang nag-iisip ng magandang solusyon matapos marinig ang hiling ni Seyaw, agad na tinakpan ng lahat ang kanilang mga mukha at nagkamot ng ulo sa pagkadismaya. Karamihan sa kanilang mga buhok ay nalalagas ngunit sila ay nagpupumiglas pa rin dahil ang galit ay hindi matanggap. Maging si Yong-ho ay nakikita na ang sitwasyon ay sobrang tensyonado, tahimik na nakikinig sa mga lalaki na nagmumura ng pabalik-balik. Nagsalita si Mayong Taek una sa lahat, dapat nating ilipat ang gobyerno at ang National Assembly sa Gwanghyon o Sejong. Dahil ang pananatili dito ay parang paghihintay sa lalaking iyon na dumating at patayin sila. Pero hindi pumayag si Jin-suk. Siya ay umungal, tinatawag mo yan na plano, parang sinasabi mo na iiwan natin ang mga tao sa Seoul. Agad namang nagsalita ang kabilang panig, kung gayon paano natin ililikas ang 10 milyong tao mamayang hating gabi. Pero gusto talaga ni Jin-suk na gawin ito. Tignan natin, kailangan nating subukan matugunan ang kanyang kahilingan, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya kung hindi natin gagawin. Ginalaw ang kanyang ulo, isang lalaki ang tumawa sa mukha ni Jin-suk. Alam mo ba kung ilan ang ililikas? 100,000? 1,000,000? O 2,000,000? Naisip mo ba na ang naturang operasyon ay mag-iwan sa Seoul ng kumpleto at lubos na kaguluhan? Kaya mo bang tanggapin ang responsibilidad? Kaya mo bang kagatin ang bala? Napagalitan ng husto si Jin-suk, sa sobrang galit niya ay ikinuyom niya ang kanyang mga kamay habang naggangalit ang kanyang mga ngipin, pero mas pinili niya pa rin na tumahimik na lang, at sa huli ay tumahimik ang lahat. Iniwan si Yong-ho na gumawa ng desisyon. Lumipat ang eksena, makikita ang naglalakihang mga building, ang grupo ng mga tao ay pumasok sa apartment complex, makikita si Kim Bora na nakaharap sa pinto. Tapos biglang nagpakita si Shaeyon na nakangiti sa kanya mula sa labas ng pinto. Medyo nagulat ang nurse kaya hindi agad nakapagsalita. Maya-maya lang ay bigla siyang nagsalita. Sino ka? Dahan-dahang itinutok ang baril sa kadena ng pinto. Ngumiti si Shaeyon at pagkatapos ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang malapit na kaibigan ni Seyaw. Habang binaril ang kadena na nasa pinto. Pagtingin sa kadena na kumikiliti sa sahig, agad na nalaman ni Kim Bora na propesyonal ang babaeng ito, kaya bigla siyang namutla at nanginginig ang buong katawan dahil sa takot. Nagkunwari si Shaeyon na hindi nakita ang pag-aalala ng nurse, ngumiti at nagtanong, paano mo nalaman na hindi pulis ang mga lalaking ito? Ang mga taong ito ay talagang dumating upang kidnapin ka, sila ay nagmula sa IG Security. Biglang nagulat ang babae, ang ibig mong sabihin mga tauhan niya ng ama ni Kim Chang-soo. Tapos bigla niyang naalala na may napanood pala siya sa TV, kung saan pinugutan ni Seyaw si Chang-soo. Mahinang pumalakpak si Shaeyon sa kanyang baril at nagsalita, may ideya ka na ba kung ano ang nangyayari? Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin, tama? Huwag kang mag-alala. Ililigtas ko ang buhay mo. Ikaw ay isang potensyal na dahilan para sa pag-aalala ni Seyaw. Siya ay nabigla dahil sa kanyang narinig. Kaya iniabot niya ang kanyang kamay habang nakatutok ang baril sa kanya, kaya bakit hindi ka sumama sa akin? Kaya biglang natakot ang nurse. Mabilis na bumaba ang dalawa sa hagdan. Pagkatapos ay may napansin si Shaeyon, kaya siya ay huminto saglit pagtingin niya sa bintana. Nakita niya sa ibaba, pinalibutan ng mga security guard ng IGs ang apartment complex na ito. Kung bumaba siya, siguradong makikilala niya sila, kaya tumalikod siya at sinabing, Ate, sandali, hayaan mo akong ipaalala sa iyo, huwag mong hayaang kidnapin ang iyong sarili, kung hindi, papatayin kita. Nagulat si Bora ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Mula sa loob ng kanyang dibdib, naglabas si Shaeyon ng isang granada at hinila ang pin ng hindi tumitingin, kaya kailangan mong tiyakin na hindi ito mangyayari. Ibinaba niya ang granada sa ibaba kung saan nagmamadali ang mga security guard ng IGs paitaas.
Bigla silang napahinto dahil sa nakita nilang isang maliit na berdeng kakaibang bagay, pagkatapos biglang sumabog ng napakalakas. Wala nang paraan para tumakas. Nakita nilang umuusok ang bintana na ikinaalarma ng grupong Aegis sa ibaba. Makikita ang kagalakan sa mukha ni Shaeyeon nang matapos niyang mapatay ang mga miyembro ng Aegis Security. Sa sobrang takot ni Bora ay hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Napansin siya ni Shaeyeon na parang takot na takot, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita dahil dati siyang nurse na nagliligtas ng tao, pero ngayon nakikita niya sa harap ang pinapatay na tao. Hindi ito pinansin ni Shaeyeon, tinitigan niya ito ng may seryosong ekspresyon, kaya sinabihan niya ito. Nawala ng oras para tumayo lang dito. Tapos bigla siyang ngumiti. Pag hindi ka pa gumalaw papatayin kita. Kaya bigla siyang natakot. Nang makitang di pa gumagalaw si Bora nilapitan niya ito at tinutukan ng baril sa mukha at sinabing, bakit hindi na lang kita patayin? Makikita ang isang paa na nakasuot ng bota. Pagkatapos makikita ang dalawang tao na nag-uusap sa harap ng isang simbahan na gawa sa bato, isang lalaki ang nagsalita. Hindi ko akalain na mahahanap namin ang lugar na ito sa Korea. Hindi na nakakagulat na walang may nakakahanap kay Baek Shaeyeon. Kung nagtatago siya sa mga lugar na katulad nito. Maraming tao ang naghihintay sa harap ng St. Michael Monasteryo na itinayo sa isang lumang estilo, isang Chinese intelligence agent na nagngangalang Chen Yuanhua na may kakaibang bun hairstyle. Sinasabi niya sa katabi niya na ang pagdadala ng 100 tauhan ay sobra-sobra ano sa tingin mo. Sinabi ni Wang Gaoqing isang Chinese intelligence agent. Ang mga taong iyon ay tiyak na magpapadala ng mga sundalo dito sa lalong madaling panahon. Sinabi ng babaeng Chinese na alam kong tiyak na darating ang mga Hapon, bukod doon, naisip kong ang mga British at German lang ang magpapakita. Sinabi ng lalaki na, kaya kailangan nating mag-ingat balita ko may mga taga Middle East na nagkukubli. Kaya kukunin natin sila, sa dami ng ating numero, hindi nila malalaman kung ano ang tumama sa kanila. Pagkatapos ay tumawa na parang baliw. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga magaan na yabag na naging dahilan upang pareho silang magulat. Mula sa gilid ng simbahang bato, lumabas ang isang lalaki na may kalmadong ekspresyon na nasa bulsa ang mga kamay. Nang makita niya ang grupo ng mga tao sa kanyang harapan, umiti siya, ngunit malinaw na may nakamamatay na kahulugan ang kanyang ngiti, na para bang handa siyang tapusin ang sinumang pumunta rito. Sa sandaling makita nila ang taong iyon, ang mga espiya ng Chino ay maaari lamang sumigaw at pagkatapos, ang dugo ay tumalsik sa berdeng damo. Maraming butas ang lupa at ang kakaibang taong iyon ay ang lumikha ng eksena sa ibaba. Pagkatapos makikita na may isang tao na gumagapang. Si Gaoqing na puno ng dugo ang kanyang mukha, ay sinubukang bumangon at tumakas ngunit hindi niya magawa. Dahil sa napakatindi ng pinsala na kanyang natamo binawian din agad siya ng buhay. Habang nasa bubong ng simbahang bato sa di kalayuan, sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan, ay ang kakaibang kulay kahel na lalaki mula kanina, ay nakatayo sa bubong hawak ang kamiseta ni Yuanhua, habang nakasabit sa bubong, at namatay din ng malungkot. Sa Capital Defense Command, ang radyo ay nag-uulat na ipinadala namin ang lahat ng tropa mula sa Capital Defense Command sa kabila ng Han River. Ang mga tropa mula sa Special Warfare Command ay naghiwa-hiwalay at kasalukuyang nakahiga sa pagtambang. Tinanong ni Yonghu ang kabilang dulo ng linya, kumpleto ba ang paghahanda? Sumagot ang taong iyon, yes sir, na ilipat na namin lahat ng tropa at itinuon namin lahat ng firepower namin sa Blue House. Ang lahat ay handa na. Tumango si Yonghu. Mukhang handa na silang tumugon. Samantala, ang malas na sundalong si Han Jae-han ay patuloy na tinatapik ang kanyang paa sa lupa, nagtataka kung bakit wala silang ginawa. Bakit hanggang ngayon ay wala pa ring evacuation order? Wala nang maraming oras hanggang hating gabi. Hinawakan niya ang kanyang baba at nag-isip kung isipin, ako ay isang hostage, kaya paanong ang isang hostage na tulad ko ay malayang nakakalakad kung saan? Ay teka, ang ibig bang sabihin ay nasa iisa kaming team? Siya ay pinagpawisan habang iniisip niya ito, pagkatapos ay biglang lumabas si Seyaong. Pakiramdam niya ay hindi mahalaga kung siya ay malaya o hindi. Paglabas niya, pasimple niyang sinabi, tara na. Malayo pa ang pupuntahan natin, pagkarinig niya nito agad siyang sumang-ayon dito. Ang army van na minamaneho ni Han Jae-han ay mabilis na natuklasan ng hukbo, at si Tak Seyaong ay umalis na sa Blue House.
Pagkatapos ng pagmamaneho ng ilang oras, nilingon niya ito, dahil hindi pa rin siya nakakatanggap ng order mula sa malaking lalaki na ito, hindi alam kung saan pupunta, pero parang nabasa niya ang isip niya at sumagot, dumiretso ka. Gawin mo para sa akin. Agad na nagpakita ang piloto ng mukhang masaya at paulit-ulit na tumango bilang pagsang-ayon. Ang pagtingin kay Seyaong ay nakakaramdam ako ng takot, ngunit bakit normal pa rin ang paglalakad ng mga tao sa magkabilang gilid ng kalsada? Hindi ako makapaniwala na ang mga tao ay nasa labas nagpapakasaya sa mga oras na ito sa gitna ng krisis. Bulag ba sila sa panganib o sadyang hindi lang sila nag-ingat? Ang ibig kong sabihin ang gobyerno ay tiyak na bahagi ng problema para sa hindi pag-issue ng utos ng pagsusuri. Baka hindi nila alam o hindi gumagana ang sistema ng babala. Ang problema ay nasa paglikas. Sa sandaling iyon, tumalikod si Seyaong at sinabing, doon, kaya patuloy na gumagalaw ang sasakyan. Sa paningin ng helicopter na nanonood sa kanila bawat minuto. Ayon sa kasalukuyang direksyon, iniulat ng opisyal, si Tak Seyaong ay tila pupunta sa National Assembly. Sumakit ang ulo ng commander ng Capital Defense Ministry. Bakit niya pinili ang National Assembly na lapitan? Ang lugar na iyon ay mahigpit na binabantayan. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang nagmamadaling boses mula sa radyo na nag-uulat na ang direksyon ni Tak Seyaong ay hindi sa National Assembly na ikinagulat niya. Ang lugar pala na gusto niyang puntahan ay isang matagal ng komplikadong gusali. Ng pambansang istasyon ng telebisyon, ang BTN Broadcasting Station, sa loob kung saan nagkaroon ng kaguluhan dahil kailangan nilang ihatid ang balita na si Tak Seyaong ay naglalayon pumunta sa National Assembly. 3 segundo na lang ang natitira bago ang broadcast, at susundan ng reporter ang script at ipakilala ang sarili bilang si Kim Ju-yong para i-update ang pinakabagong balita tungkol kay Tak Seyaong. Bago pa siya makapagsalita, ang screen sa likod niya ay nabasag ng malakas na suntok, dahilan para mapadapa ang lahat ng naroroon sa studio. Ang lahat ay tumitig sa direksyong iyon na iisa lang ang iniisip, iisa lang ang tao sa mundong ito na susugod sa lugar na ito. Tulad ng kanilang hinulaang, si Tak Seyaong ay agresibong naglakad papunta sa gitna ng studio na may mga mata na handang takutin ang lahat ng naroon. Tumingin siya sa likod at binigyan si Jin Hon ng isang utos sa isang salita lang, at agad namang sumang-ayon ang kawawang si Jin Hon. Siya ay nagmamadaling lumabas sa butas na ginawa ni Seyaong para pumunta sa direktor ng paggawa ng pelikula. Kahit palihim ngunit malinaw na narinig ng buong studio. Nais ni Seyaong na mai-broadcast ang balita tungkol sa kanyang pagpasok sa istasyon ng TV. Medyo nagulat ang direktor, wala siyang naintindihan, tapos narinig niyang dali-daling inulit ni Han Jae-hon ang sinabi niya, bilisan mo agad na itutok ang kamera kay Mr. Tak at agad na i-broadcast. At itinuro si Seyaong, gusto mo bang mamatay tayong lahat dito? Biglang natakot ang direktor pagkatapos biglang tumingin kay Seyaong na may nagdangalit na tingin. At pagkatapos ay ipinakita si Seyaong na naka-broadcast ngayon siya ay makikita sa isang malaking telebisyon at sa malaking screen na nasa lungsod, kahit ang mga nasa bahay ay nanunood sa kanya sa TV at tablet. At pati na rin ang lahat ng mamamayan ng Seoul na nanonood sa kanya, lahat ay inaabangan ang sasabihin ni Seyaong. Sa wakas nagsalita na si Seyaong, ang Pangulong Jung Seong-chul ay patay na. Pinatay ko siya. Natigilan ang lahat ng nanonood, ngunit hindi pa siya tapos. Lilinawin ko ang kondisyon ko, hiniling ko sa lahat ng tao sa Seoul na lumikas bago maghating gabi. At hiniling ko na ang inyong pinuno ay dalhin sa harap ko. Ngunit hindi niyo pinapansin ang mga kahilingang ito. Sa kabila ng alam na alam niyo kung sino ang tinutukoy ko. Biglang natakot ang lahat ng nakapanood ng pahayag ni Seyaong. Dahil dito ang iyong parusa ay magsisimula ngayon. Nanlamig si Jae-hon sa sobrang takot. Wala siyang ideya kung ano ang binabalak ni Seyaong. Siguradong mayroon siyang kahanga-hangang kapangyarihan, ngunit siya ay isang tao laban sa kabuuan ng Seoul. Pagkatapos ay inihayag ni Seyaong na ang lahat ng tropa na hindi umalis ng city ay mamamatay. Kabilang dito ang lahat ng Special Warfare Command, anuman ang kanilang dibisyon o ranggo. The Ground Operations Command, the United States Forces, at ang Capital Defense Command na nakabase sa Seoul. Halos mabaliw ang lahat ng tao sa Capital Defense Command dahil sa pahayag ni Seyaong. May isang lalaking nagsalita, ano ang gagawin natin kung talagang sasalakayin niya ang ating mga tropa? Sinabi ni Jin-suk ang katotohanan ay wala tayong planong bumalik. Iniutos ni Yoon-ho na dapat nilang ipahayag sa mamamayan na hindi sila alis kung wala sila.
Hanggat naninindigan tayo ay hindi mawawala ang kanilang sarili sa panik. Kaya biglang nagtaka ang lalaki. At hindi maglalakas loob si Tak na patayin ang mga mamamayan na sila ay inosente. Kahit na gawin niya ay kakalabanin lamang niya ang 10 milyon na mga tao ng Seoul. Ibig sabihin ay kitilin ang buhay kung ang mga mamamayan ay hostage. Para naman sa susunod na anunsyo ni Seyaong, idineklara niya na dapat tanggalin ng lahat ng pulis sa lungsod ang kanilang mga armas at isara ang kanilang mga kuta. Papatayin niya ang sinumang lalabag sa panuntunang ito. At panghuli, direktang hinarap ni Seyaong ang mga mamamayan. Binalaan niya ang mga ito na ang anumang paglabas ay ipinagbabawal na ngayon. Kung hindi nila masusunod ang mga patakarang ito. Kung gayon hindi niya magagarantiya ang kanilang kaligtasan. Makikita ang isang kamay na may hawak na tungkod, ito pala ang matandang siyang Yeonjong, na himalang nakataka sa kamay ni Seyaong. Siya ay seryosong nanunood ng mga pahayag ni Seyaong sa malaking screen. Lumipat ang eksena sa Shinjin University Hospital, kung saan naka-confine ang matandang siyang Muyeol o kilala sa tawag na Mr. Yang. Matapos tamaan ng malakas na suntok ni Seyaong. Habang mahimbing siyang natutulog. Nang magising siya ay nakita niya sa harap niya ang isang pamilyar na tao. Kaya kanya itong tinanong. Hongyeol, ikaw ba yan? At walang pag-alinlangan na sumagot ang lalaking nakahood ng yes, ako nga. Siya pala ay ang kapatid ni Mr. Yang. Ano ang nagdadala sa iyo dito sa mga oras na ito? Agad namang sumagot si Hongyeol ng, wala naman, naisip ko lang na hanapin at patayin ang taong umatake sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.